oras na kasi. So, try kong mapabilis para mas maka-ano na rin agad kayo, makapag-work na agad kayo kasi madali lang yan maubos, guys. Sobrang dali lang yan, sinasabi ko sa inyo. Sa mga nagtatanong about sa sahod, mamaya lang. Okay? Magbibigyan ko kayo ng mga claim form. Kasi bago na yung password. I-send ko na nga. I-send ko na yung mga nasa unang GC ko. Nag-send na ako ng para sa sahod. Okay, so start. Mr. Recorder, pa-start na rin ha. Okay, sige. So, good afternoon, guys. So, ang topic natin ngayon is all about centerline projects. Kasi, bakit? Kasi yun yung ating project ngayon, ha? So, punta kayo ngayon sa inyong mga cloud site. So, this is yung site natin. Una, ang gagawin ninyo, before ako pumunta dun sa pinakang topic natin na project, kailangan po, punta kayo dito sa projects, active projects, mag-register kayo ng mga tab na nakikita ninyo. Kita? So, yung tab, kung ang kita lang sa inyo is 5399 na tab, which is Road System Lane Centerline, i-register nyo to dito sa dulo. Itong tab 54 is para to sa mga tenured. Okay? Newbies, hindi kayo kasali sa tenured. Magiging tenured lang kayo kapag umabot na kayo ng 4 to 5 months dito na active labelers. So, dahil kakapasok nyo lang sa atin, ang label nyo pa lang is, under pa lang kayo sa mga newbie category na labeler. Okay? So, register dito. Pagka-click ng register, guys, ano ang ilalagay sa hours to register? Kailangan hindi siya 0, kailangan hindi negative. So, dito ang sabi minimum of 1 and maximum of 50. Pero dito, guys, kahit 1 lang, okay na yan. Bakit po? It is for registration lang. Walang kinalaman kung ilang oras ka magtatrabaho dito, per day or per tab, walang problema. Kahit number 1 lang yung i-register ninyo, as long as hindi yan 0 or negative, confirm registration lang. Kuha ba? Yan yung una nyong gagawin kapag meron tayong bagong project. Okay? I-register ninyo etong project muna. Medyo mabagal. Sorry yan. And then, okay nyo lang to, okay? And then, after mo ma-register, guys, punta kayo sa Ginger folder ninyo. Ginger folder. Kung nasa ng Ginger folder ninyo, it's either nasa desktop or local disk. Kung wala, guys, nire-recommend ko na yung mga Ginger folder ninyo, baka hindi nyo pa alam yung Ginger folder. Ang Ginger folder, eto yung dinownload and in-extract ninyo nung kayo ay nagtitraining, and yan din yung ginamit nyo na software nung kayo ay nagtraining. Ngayon, itong Ginger folder, ilagay nyo para sa akin sa local disk. Yung iba sa desktop, walang problema. Basta, yung pinakang folder, yung hindi, dapat nasa pinakang ibabaw siya. Huwag nyong laliman. Like, kunyari, minsan kasing iba, minumove or nilalagay itong Ginger folder sa loob ng punta pa sila ng user, tapos meron pa silang ibang folder, tapos doon pa sila naglalagay. Sobrang lalim nun, guys. Alam niyo ba kung bakit pinagbabawal namin yun? Kasi, the more na mas malalim yung location ng Ginger folder nyo, pwedeng mag-crash yung Ginger software nyo. Hindi siya makahinga. So, kailangan nasa ibabaw. Okay? So, yun. So, after nun, open nyo si Ginger folder. Dapat ganito yung lalabas. Kung saan makikita nyo itong Ginger 2025. Ito yung tinatawag nating software. The Ginger mismo. Okay? Pero bago yan, guys, if ever may laman itong log folder nyo, pwede nyo itong i-delete lahat bago kayo mag-start. Every time na mag-i-start kayo, for example, nag-work kayo yesterday, tapos ngayong araw mag-work kayo, unahin nyong gawin is i-delete lahat ng mga laman ng log folder na to. Meron din dito, minsan meron ditong DMP folder. I-delete nyo din yun kapag meron. Since wala ako, kanina kasi, dinidelete ko na siya. So, hindi na natin makita. Kasi yung DMP, guys,
yun yung folder kung saan nag-crash yung mga ginger nyo. Since kanina kasi, nag-delete na ako nun. So, hindi ko na maipakita. Again, isa pa na i-delete is punta kayo sa user folder. Open nyo, yung laman na IDs ng mga user folder nyo, i-delete nyo to lahat. Delete all. Okay? Bakit mo? Kasi po, para maging malinis, maging maluwag yung mga RAM ninyo. Kasi guys, naka-stack yung mga task na nandito sa user folder, na i-stack yun, nandun pa rin yung sa RAM ninyo. So hanggat hindi nyo siya nadidelete, hindi luluwag sa RAM. And nagkakos din yan minsan ng crash or di kaya malag. Diba? Sobrang lag ng inyong Ginger. Ngayon may papakita ko sa'yo. Since tapos na kayong mag-delete ng user, ng lag, and ng DMP, open nyo na si Ginger 2025. Ang tawag namin dito, Ginger lang. Yung mismong software, Ginger yung tawag namin. Open nyo lang. Diba? Eto guys, para sa susunod, hindi na kayo matagalan mag-open ng Ginger. Ang ginagawa ko dito, pinipin ko siya sa taskbar. Pin to taskbar. Pwede nyo itong gawin. Exit ko muna si Ginger. Alam nyo nangyari, andito na siya sa mismong baba ng taskbar ko. Hindi na ako mag-open dito. Dito na ako mag-open ng Ginger software. I-click ko lang and then pwede ko na agad maka-open. Tapos guys, pwede kayong gumamit ng multiple IDs kapag gagawa kayo ng task. Isa, dalawa, tatlo, or 3 to 5 depende sa inyo. Depende sa bilis or capacity ng unit. Depende sa bilis nyong mag-task. Kasi guys, kapag hindi nyo ginalaw yung isang task nyo sa isang Ginger nyo, nag-auto-expire siya. Kapag wala kayong ginalaw doon. Katulad kanina, sobrang haba na ng time na hindi ako nakapag-task kasi marami akong inaasikaso, nag-lunch break, sinasagot ko pa yung tanong nyo, nag-add ako ng newbies na expire na yung mga task ko. Okay? Kasi hindi ko siya ginagalaw. And avoid ninyo yon kasi baka mapagalitan kayo ng mga managers. So, avoid. So, kung kailan lang or kung ano lang yung kaya mo na Ginger na i-open, as long as kaya mo siyang gawin within that allotted time. Kasi guys, sa loob ng isang Ginger, meron niyang expiration date. Okay? 1 hour nga kapag hindi mo ginalaw. Pero meron pa yung 3 hours yata, yung pinakang time limit ng mismong task. Which is meaning sa loob ng 3 hours, kailangan mapasa mo yung task na yun. So kung ayaw mong ma-auto-expire din sa'yo, kailangan bilisan mo. And mamaya ay babanggitin ko yung minutes, okay? So sige, eto na. Kasi guys, yung minutes natin na required dito or yung speed, kailangan maipasa mo yung isang task within 10 minutes. Bakit? Nire-required tayo na ganun yung speed natin. Una, para malaman natin gaano tayo kabilis mag-task. And doon nagbe-base yung ating mga admin or yung pinakang bossing natin kung magkano ba yung rate na ibibigay sa atin. At ang rate ng project na to ng Centerline is 135 pesos. Okay? Pero guys, hindi siya per task. Okay? Hindi per task yung binabayaran sa atin dito. Ano po yung binabayaran sa atin? As a labeler, ang binabayaran sa inyo is yung mga nire-repair ninyo. Kapag nag-ayos kayo ng mapa, may inayos kayo doon sa task ninyo, yun yung binabayaran. Basta yung inaayos nyo is tama. Paano po kapag mali yung inayos ko, di hindi ka babayaran. Ibabalik lang yun pababa sa inyo sa labeler side. At ang ano pa doon, ang masakit pa doon, hindi yun babayaran sa inyo. Kaya, kung gusto nyong kumita sa trabaho na to, sa Ginger na trabaho na to, guys, make sure nyo ang lahat ng mga pinapasa nyo sa unang task pa lang is no error. Kung magkaroon man siya ng, pero hindi, dapat talaga no error. Huwag nyo na kayong mag-isip na
May isang error, ipapasa ko. Wag. Dapat 100% talaga na walang error. Paano mangyayari yun? So mamaya itatakal natin para maiwasan nyo yung mga error na yon. Okay? Kasi susundin natin yung sinasabi nilang rules. So pero maliwanag na guys una kong binabanggit yung about sa sahod, about sa bayad kasi ay baka sabihin nyo ganun pala yung sahuran, baka sabihin mo lugi ako. Guys, hindi ka lugi dito, promise. And then yung bayaran dito na 135 pesos per hour yon. Paano yun nakukwenta? Wala talaga din kaming alam sa exact na computation, but ang alam lang namin, kapag na-hit ninyo yung speed na sinasabi na maka 10 minutes per task ka, kumbaga, sa loob ng 60 minutes or 1 hour, divide natin sa 10, kailangan maka 6 tasks ka na ng pasa sa loob ng isang oras. Kapag nagawa mo to guys, yung 135 pesos, pwede mo yung maabot or ma-reach. Hindi ka nalugi kapag naabot mo yung 135 pesos per hour. Yung iba, kaya pa nilang doblehin yung 6 tasks na yan per hour. Nakaka-12 tasks pa nga sila minsan or triple. Guys, sa task na Centerline Project, sobrang dali ng neto. Kung nakaranas kayo ng transportation, mas mahirap pa yung si transpo. Sobrang dali lang ng Centerline Project. Kaya yung iba dyan, nakaka-triple pa sila sa loob ng isang oras, nakaka-submit sila ng mga 20 tasks. Yung mga ganong labeler, kahit hindi mo kwentahin yung query mo, hindi mo kwentahin yung ilan yung task na napapasa mo, sigurado ako, basta as long as tama yung mga pinapasa mo, kikita ka dyan. At hindi ka lugi sa oras ng inuupo mo dyan sa pagtatrabaho. Okay? Magiging lugi ka lang dyan, guys, kapag for example, sa isang oras, naka-isang task ka lang. Anong ginawa mo, di ba? Dapat naka-anim ka eh. Lugi ka dun, guys. Yung tipong dapat nakakarami ka na sa 1 hour, samantalang yung mga kasamahan mo, ay yung mga kasamahan mo, nakakarami na sa isang oras. Sabihin natin, nakaka 135 na sila o 100 pesos na sila. Samantalang ikaw, sa loob ng isang oras, baka nakaka 20 pesos ka pa lang sa loob ng isang task, di ba? Ganun. Tapos guys, huwag kayong matakot kung marami kayong na-edit sa isang task. Tapos, napipressure kayo kasi baka bumaba speed ko. Wag ganun yung isipin nyo. Ang isipin nyo, kapag marami kayong ma-edit, pera yun. Mas marami yung bayad doon. Yung mga speed natin na yan, mababawi natin yan kapag bumilis tayo ng repair, bumilis tayo ng pag-fix. Kasi may mga mapa guys na ipapasa mo na lang, wala kang gagawin. I don't think bayad siya, pero bayad pa rin yan, pero hindi siya kasama dun sa mga edited features na bayad. Iba yung rate niya, pero mababa lang yun. Pero kapag may nakuha kang ganung mapa, 1 seconds, 2 seconds, pwede mo na yung mapasa. At dun mo mababawi yung speed na yun. So, mababawi mo lang yung speed guys kapag nakakarami kayo ng task. At the same time, nagigets nyo yung workflow at rules na ginagawa ninyo. Kasi kapag hindi, sorry, para lang kayong nakikipaglaro. Nagsasayang kayo ng effort, nagsasayang kayo humarap sa computer, nagsasayang kayo ng kuryente at internet sa walang kwenta. Kasi, ewan ko, yung iba ganun. Kapag hindi nyo inintindi yung trabaho na to, wala talaga, hindi kayo kikita malaki guys. Maraming kumita ng malaki last time sa Centerline tsaka sa transportation. Tapos, kung nakinig kayo kaninang umaga sa meeting ni Sir A, I think nabanggit niya, merong pa-bonuses para sa Centerline. Okay? Alam ko tuloy pa rin. Meron siyang pa-bonuses na ay hindi pala yun, natanggal na. Parang meron siya dong bonus na sinasabi na may top 14 ba? Top 14? May bibigyan sila kung naka-earn kayo, kasama kayo sa mga top earner. Sa top 14 or 44. Sa top 14 na tao, bibigyan kayo ng bonus. 2,000 yata for the top 1 to 5. 1,500 para sa top 6 to, manalimutan ko na. Ganon. Basta meron pang bonuses sila.
kapag isa kayo sa mga naging top. Paano po maging top? Siyempre, una, sipagan mo. Damihan mo ng output. Guys, hindi namin masasabi sa inyo yung exact na masasahod nyo. Ang masasabi lang namin, damihan nyo palagi ng output at tiyak ako kapag dumami kayo ng output, kahit may mga binabalik pang task dyan sa inyo, hindi kayo malulugi. Kikita at kikita kayo dyan malaki. Lalo na't malaki yung rate natin. Dati kami, nasa 75 lang yung rate, hindi yung tumataas. Pero pinagtsatsagaan namin at still nandito pa rin kami. Na-promote na nga kami kahit ganun lang yung mga rate namin. Kaya maswerte kayo ngayon kasi malaki yung rate natin ngayon. And I think tuloy-tuloy yan. So, ayun na nga. So, wala kang reklamo dun ha. Walang magtatanong about that, kung ano yung sahod or paano yung sahuran. Okay? Hindi oras yung binabayaran. Baka sabihin nyo, naka 1 hour na ako, meron na ako 135 pesos. Wait lang guys, may hahabol. Saglit lang ha. Yung iba kasi, akala nila per oras yung bayad. Hindi guys. Per edited ha, per edited. Kung ilan yung na-edit mo or naayos mo ng mga features, yun yung binabayaran. Okay, so proceed na tayo. Kung malinaw sa inyo lahat, go tayo dito. So paano naman to ma'am? May username, may password. Dito kayo kukuha guys sa account info. Punta kayo account info sa cloud nyo. May makikita kayo dito sa baba na software accounts. Under labeler, may mga kanya-kanya kasing mga IDs. Labeler, checker IDs, eto, saka na to, syempre. Judger, filter. Ang filter IDs, guys, hindi natin yan masyadong ginagamit. Pero, ito lang masyadong ginagamit nyo, guys, ang labeler ID. So, kailangan, may makikita kayo, dapat mas maraming IDs, mas better. Kasi in case of emergency, nagkaroon ng problema sa isang mong ID, pwede ka pang mag-open ng panibagong ID. Ito yung kahalagahan ng maraming ID. And magagamit mo yan para sa multiple accounts mo or multiple ginger mo kapag magtatas ka. Paano po? Etong ID mo na to, itong unang ID ko na 1049, copy ko lang siya, iselect, and then copy mo dito sa ginger. Yan, copy mo dito. Since meron na siya, and then itong password, copy password lang. Lagay mo dito sa password. And then, ma-open mo na. Yung una mong ginger. Yes! Wait lang, mali ata. Mali yung copy ko. Ulitin natin pag-copy. Pero ganun yung gagawin nyo ha, sa mga hindi pa marunong. Select, Control-C, Control-V. Yan, mali pala. Copy, password, copy, paste, Control-V or paste the password, and then okay. Ito na yung bubungad sa inyo. Ngayon, gusto ko na maraming ID. Ito naman, ito pang isa. If ever gusto nyo gumamit ng panibagong ID guys, open ulit kayo ng Ginger. And then, ang ilalagay nyong ID syempre, ibang ID number. Hindi kayo pwedeng maglagay ng same ID dyan kasi hindi yan papasok. Mag-e-error yan. Sasabihin ng double user. And then, okay. 'Di ba? Gagamit ako ngayon ng 3 ID para sa pag-demo natin. Hindi na ata internet ko. Ayan. Mamaya ka na. Open ulit tayo ng panibagong ID. Ito naman yung ilalagay kong ID, yung pangatlong ID ko. So, kung magtatanong kayo newbies, kung wala pa kayong mga IDs or dadalawa lang yung IDs nyo, mamaya magpapa-attendance ako and para mabigyan ko kayo ng or mapa-additional ko kayo ng mga additional ID. Mapa-requestan ko. Okay? So, ayan. Diba, meron na akong 3 ID. So, ang gagawin natin dyan para mag-download, Control-D. Control-D na natin lahat. Siyempre, para sabay-sabay nagda-download. Eto guys, yung mga nagtatanong pala about sa work time, hindi po tatakbo yung oras mo o yung work time mo na tinatawag kapag hindi mo ginagalaw yung ID. So kahit 3 pa yung ID mong open, kung hindi ka naman gumagalaw sa 2 ID at dito ka lang sa unang ID gumagalaw, etong unang ID lang yung tatakbo yung oras mo. Kuha nyo? Sa mga nagtatanong. Ayan.
So guys, eto yung lalabas. So okay nyo lang to. Eto yung mismong rules natin. So itatakal natin yan sa mga hindi pa alam. So ayan, pinakita ko na ha. Baka hindi pa kayo makasunod. Dahan-dahan na yung aking pagsalita. Baka hindi pa kayo sumunod. Okay? So ganito, 'di ba? Meron na tayo. Ngayon, itakal natin ano po yung rules. Nagpasa ng workflow kanina si Ma'am Abby sa GC. So, pwede nyo yung gawing reference. Kapag nakalimot kayo, ano nga ba yung workflow? Ibig sabihin workflow, asan ako magsisimula? Ano yung gagawin ko? Etc. Pero guys, dito pa lang sa Ginger nyo, makikita nyo ano yung workflow and rules. Etong nasa gilid, ang tawag dito is banner. Banner rules, ito yung gagawin ninyo. Ito na rin yung pinakang workflow. Una, ito yung gagawin ha. Iyaano ko muna yung rules. What are the rules? Rules sa image 1. Meron kasi ditong guys, dito sa right side, meron dito kayo makikitang eto. May mga option. Etong land with center line, this is the image 1 na sinasabi. The transportation with center line, eto yung image 2 na sinasabi. Okay? Eto lang yung dalawa yung pipindutin natin. For the image 1, syempre nandito na ako sa land with center line. Ang i-fix lang daw natin dito is all road system center line. The public sidewalk, the long driveway, the railway, and syempre the road mismo. Okay? So lahat ng makikita nyo dyan, hindi. Dito, pagkapindot nyo guys, control 1 kayo. Kailangan nyo munang mag-control 1. And control S, control G. Bakit ko ginawa? Nag-control S, control G ako after control 1. Kapag nag-R ako, may makikita kayong parang mga kulay blue. Ang tawag dyan, mga weeds. Lapad. Lapad nung mga center line mismo. Ibig sabihin, kung nakinig kayo sa meeting ni Sir A, etong image 1, more on fast checking tayo. Kasi dito guys, walang masyadong mali si AI. Okay? Siguro matatagalan lang kayo dyan kapag bigla kayong nagkaroon ng mga errors bago kayo mag-submit. Pero huwag kayong mataranta kasi marami tayong ways para maiwasan yun. Okay? So ito, fix daw natin lahat ng road system center lines. Okay? The public sidewalk, alam niyo yung mga public sidewalk, yung mga nasa gilid lang ng road, yan yung titignan natin. Kasi minsan, baka guys may missing sidewalk, hindi nyo na kailangan yung i-capture. Okay? Yung mga fake, hayaan nyo na. And then yung mga sidewalk dito sa mga loob ng bahay or mga papuntang bahay, hindi na natin to pinapansin. Maliban na lang kung magkaroon ng error mamaya. Okay? So, yun lang yung hanapin natin sa sidewalk. Another, i-check nyo yung long driveway, kung may long driveway sa mapa ninyo, kung na-capture nga ba at meron siyang center line. Eto, makikita nyo, eto lang yung hahanapin nating center line sa image 1, which is land with center line. Ang tawag sa mga to is a road center line. May road, may driveway, may sidewalk, may railway. And yung mga kinds of intersection. Tatlo lang guys yung intersection na meron dito. Pagdating sa intersection, kailangan po kung ano yung polygon sa ilalim, ganun din yung label ng road intersection center line. Ang sinabing center line guys, ito yung mismong mga line, linya. Kaya sinabing center, kailangan nasa gitna yung mga line. Kaya nga, center line. Diba? Yun. So, kung ito uncontrolled yung polygon, kasi ito guys, sa transportation, diba? Ito, this is a intersection uncontrolled. Meaning, dapat yung center line niya is uncontrolled. Ganon dapat. Kung naka-stop control yung intersection natin, kailangan yung line din niya mismo is stop control. Yan yung kulay ng stop control. Kung nakasignal yung ating polygon sa ilalim o yung mismong intersection, etong line natin kailangan naka-intersection signal control. Yan yung kulay niya.
Diba? Pwede nyo matandaan sa bawat kulay kung mabilis kayong makatanda. So, since mali yan, ganito lang yung kunyari, magbabago kayo, mali yung kunyari, eto, dapat to, stop. Kunyari lang ha, para kayo makapag-edit guys, control 2 kayo. Sa image 1, para kayo makapag-edit sa mga polygons like this, na pwede mo siyang maklik, control 2 yung hotkeys. For example, eto, gagawin natin siyang stop control. Kasi nga, mali si AI, dapat stop control to. So, dapat, pagbalik natin sa control 1, babaguhin din natin etong line niya. Gagawin din natin siyang stop control. Ulitin ko, select, pwede kayo mag-right click, and then may options dito. Dito nyo na hanapin. Road intersection, stop control. Ganun po mag-fix or maghanap ng mas madalian if ever i-change nyo yung mismong label kasi mali yung AI. Diba? Ayaw mabago. Control 2. Babalik ko syempre guys kasi tama naman si AI. Uncontrol naman talaga to. So, pinakita ko lang kung paano magbago ng label kapag nakita ninyong mali si label. So, eto po yung i-check natin pagdating naman sa road intersection. And the road itself, mas maganda guys kung nakatilde key. Mas kita nyo agad yung mga itsura ng road. Si road kasi is kulay blue. And yung kanyang center line kulay mga red. Yan. Diba? Since nag-control S, control G ako, pag nag-R kayo, mas madali nyong makita yung mga widths. Diba? And yung mga widths guys, kahit sobrang kulang or medyo lumagpas ng konti, okay lang yan. Ang tinitignan natin sa widths guys is kapag sobrang laki. Sige, magsasample ako ng sobrang laki. Ayan. Kapag ganito yung nakita nyong widths, kailangan nyong ayusin si widths. Ma'am, paano po mag-ayos? Ganito lang mag-ayos guys. Since eto, yung pinakang mali, di ba? Pag nag-R tayo, sobrang laki, di ba? Etong linya na to, etong line na to, mali yung widths. So, paano? Pwede nating, meron dalawang paraan. Pwede nga tatlo, kaso nga lang, eto yung pinakamabilis. Yung pinakamabilis, since eto is kaparehas naman ng sizes dito, copy mo lang, Control C, copy, yung widths neto, and then select mo to, paste mo dito. Diba? Naging 12.83 na. May mga numbers yan ng mga widths. Ibig sabihin, na-copy mo na siya. Control S, Control G ulit kayo kung gusto nyong makita kung nagbago nga ba si widths. May isa pang paraan. Ito naman, itong paraan na inaano ko is kapag wala siyang kaparehas na sizes, iba yung sizes niya. Okay? Kung gusto niyo naman, ganito yon. Select nyo si line. For example, wait lang. Ianuhan ko muna. Sige, eto yung isa. Kung gusto nyo mano-mano ilagay yung widths, select nyo letter X. Tapos, etong widths of rows, pwede nyo yung mabago. For example, gagawin ko siyang 0. Mawawalan siya ng height, ng widths. And the widths, guys, mag-error yan mamaya kapag hindi nyo nilagyan. So, bawal yung 0. So, paano natin yung isang way? Select, pindot kayo ng letter Q. May lalabas na parang, alam nyo yung parang X ako sa mouse ko. Pindot ako dun sa boundary, from left hanggang dun sa baba. Kung gaano kalapad yung road, pindot ako yung pangalawang pindot ko, and then yun na. Meron na siyang widths na 11.97. Control S, Control G, para ma-check natin. Ayun na, eto na yung ginawa ko by using Q method. Yung isa, by using copy-paste method. Yung isa, using X method. And yung isa, using Q method. Yung po yung mga different ways how to capture the widths of the center line. Mapa-road center line man yan or mapa-lane center line, lahat ng center line ganon mag-copy or mag-capture ng widths ng center line. Kita pala ang widths, error ng ganun ma'am. Kita pala ang widths. Yung error kapag 0, ganito, sige, sasampulan natin. Gawin nating 0.
Control T tayo para makita nyo ano yung error niya. Okay? Ganito yung mangyayari. Magkakaroon siya ng road widths missing. Ibig sabihin, kapag ganyan yung error guys, wala kayong widths na nilagay. I-Control S, Control G ko. Makikita nyo, blanco, walang kulay blue. Meaning, walang widths kang nilagay, hindi mo yan mapapasa kapag ganyan. So, syempre, kailangan lagyan mo. Diba? Lagyan mo. Pwede ka mag-copy-paste na lang dito sa katabi para mas madali. Ito yung pinakang fastest. Control S, Control G. Dapat mabilis yung kamay nyo. Diba? Control T tayo, mawawala na yung road widths missing road dyan. Para lang makita nyo. Diba? Nawala? Wala ng error. Ganun lang siya Oo, mamaya. I-ano natin yan. Tackle natin. Mamaya. Isa-isa. Tatakal natin yan. So, okay na dun sa pag-ano ng widths, di ba? Mamaya yung mga boundary error, tsaka yung mga sa refuge. Mamaya. Mamaya tayo magtatakal. So, kung okay na kayo sa pag-fix ng road, long driveway, and sidewalk, ganun din naman. Basta ganun yung ways, yun yung tatlong ways ng widths, pagkuha ng widths. And ang i-check lang natin dito, guys, is yung mga public long driveway and railway. Railway, meron din. Tsaka road. Okay, sige. Gagawin natin yung image 1 na rules dito sa mapa ko. Since nag-control 1, control S, control G na ako. Fast checking. Since tama naman dito, guys. Hindi pa pala na control S, control G. Since dito okay naman, this is a road. Tama naman yung markings ko. Naka-uncontrol. Wala namang any sign dyan. Kaya naging uncontrol yan. Ang uncontrol kulay green. So, fast checking lang ako ng mga mata ko. And I think tama na yung aking image 1. So, since wala akong masyadong ginalaw, wala talagang error dyan, maliban dun sa in-example ko. Punta na ako sa transportation with center line. Control 1 kayo. Control 1. Anong hahanapin natin? Andito na tayo sa image 2, which is fix, error, planting strips, and crosswalk, and attribution. Itong planting strips and crosswalk kasama na yung refuge, nasa control 1 siya ng transportation with center line. Dapat alam niyo yung planting strips. Nasa training niyo yan. Tsaka yung crosswalk, different kinds of crosswalk. Diba? Ang planting strips, makikita nyo yan in between ng road tsaka sidewalk. So, kung yung mapa ninyo, wala naman ditong planting strips, para sa akin guys, mas madaling maghanap kung nakatilde ka. Pag nagtilde ka, kita mo yung buong label. Mas kita mo, kasi kapag hindi ka nakatilde ganito yung magiging itsura niya. Minsan, naguguluhan kayo. Depende sa inyo ha, kung saan kayo mas komportable. Pwede rin ganito, pwede rin naka-on or naka-off si tilde key. Okay, akin naka-on. Since dito wala naman ako nakikitang crosswalks, wala din ako nakikitang planting strips, so ignore ko na. Okay, ganito na lang. Ignore. Wala akong nakitang crosswalk, planting strips. Punta na agad ako sa control 2. Diba? Wala akong nakita. Control 2 na agad ako. Anong hahanapin natin sa control 2? Fix all errors of lane center line. Yung binigay kong documents kanina na center line, eto po yan. Kailangan nyo tong basahin, reviewin, and or i-refer. Kailangan yung naka-open habang nagtatas kayo. Kasi po, andyan po lahat ng mga types of center line. Dito tayo sa lane center line. Pindutin nyo yan. Kailangan alam nyo yung mga meaning ng mga lane center line. Hindi ko na siguro to i-discuss. Kayo na yung bahalang mag-open. Sa lane center line tsaka bike lane center line guys. Dalawa yan. Ha. Eto lahat. Si true, shoulder, middle turn, slip turn, left turn, left through, left, right turn, bike lane. Ito yung mga bike lane, mga kinds of bike lane. Meron tayong traditional. Yan. Sige, ano na natin, ha? Ito guys, madali lang to. Sige, ano ko na. Ang true, isang straight lang niya na daan. Ano ba yung meaning guys ng lane line? Ang lane mismo, yung isang lane. Kung saan isang sasakyan lang yung pwedeng dumaan. Eto. This is one lane. Etong isa na may mga
yung mga pintura dyan or yung mga lines natin sa road, yan yung nagsisilbing divider kung paano natin malalaman kung ilang lane meron sa isang road. Eto, bali dito, 4 na lane yung makikita ninyo sa sample na to. Ang tawag dyan mga lane lines. Yung mga true, these are the lane for vehicles na going straight. So lahat ng straight, wala kayong makikitang any arrow sign. Yun po yung true. Okay? True. Lahat yan. Yan. This is true. Diba? Yun yung mga true. Wala kayong makikitang kahit anong mga arrow sign. Ang pagdating naman guys sa mga, kung may makita kayong mga dirt road, kahit hindi na daw natin yung lagyan ng true sa lane center line, okay lang. Ha? Sa lane center line. Pero sa road center line, kailangan yung lagyan ng road center line yung mga dirt road. Pero sa lane center line, kahit daw wala na. Magkaiba si road center line kay lane center line ha. Baka magkalituhan kayo. Ang road center line, ano lang meron kay road center line? Road, driveway, sidewalk, tsaka railway. Kapag lane center line, eto mga through, shoulder, left turn, yan yung mga lane center line. So, huwag kayong magulo. Next, shoulder. Ang shoulder, guys, eto ha, huwag kayong malilito dito. Pag sinabing shoulder, pakpak po yan ng road. Pakpak. Hindi siya main road, pero pwede siyang madaanan ng road dito. Mga gilid na daanan ng road na yan. Yan. Kasi etong dalawa na to, na lane line, eto main road. Etong dalawa sa gilid, ang tawag dyan, shoulder. So, kailangan, ang category nyo dyan is shoulder. Okay? Yan, mga shoulder yan. Mga hindi talaga siya daanan, pero pwedeng dumaan yung mga sasakyan dyan. Para siyang pakpak ng mismong highway. Kuha na. And then, middle turn. So, dito may makikita kayong mga arrow sign na dalawa. May pa-U-turn ng mga lane. May pa-left turn arrow na pa-U-turn. Etong dalawa na to. Yan. Pag may nakita kayong ganyan, ang tawag sa lane na yan is middle turn. Tsaka meron kayong makikitang solid dash na line. Okay? Solid dash line. Solid dash. Kaya sinawag na solid dash line. Solid tapos may mga dash. Yan. Ang tawag dyan is a middle turn lane. Ang middle turn lane daw is may widths. Hindi, same lang siya. Okay? Ang middle turn guys, hindi siya kinoconnect sa mga kahit anong lane. Hindi siya kinoconnect sa kahit anong line. Okay? So, bali, ganito lang dapat yung pag-capture nyo ng middle turn. Wait lang, dito tayo mag-sample. Dito lang ang pag-capture. Sa gitna lang siya. Kung hanggang saan si middle turn, hanggang dun lang yung pag-capture nyo. Kung meron ditong, sabihin natin true, wait lang. Ito kasing nasa gilid niya is a true. True. Yan, may mga true dyan. Ito kasi guys, si middle turn hanggang dito, wag niyong ididikit. Yung iba kasi ginagawa, dinidikit nila. Ginaganyan pa oh. Kinoconnect sa true. Wag, mali yun. Hindi natin kinoconnect si middle turn. Ang mga kinoconnect natin is yung iba't ibang yung ibang lane. But the middle turn, the shoulder, and the bike lane, guys, yung tatlong lane na yon, hindi po kinoconnect yun sa ibang mga lane. Okay? Basta yun. Next is lip turn sa mga ganitong daanan. Ang tawag dito, guys, is lip turn. Okay? O, yan. Yung mga ganyan. Sa mga gilid-gilid. Slip turn tawag dyan, ha? Yan. Ito, left turn. May makikita kayong left arrow sign. Madali lang yan. Ito, guys, sa mga dito, karaniwan, may mga nalilito. Ang left turn kasi, etong left turn gate, kinoconnect to sa mga, di ba may left turn dito? Tapos, meron ditong true sa kabila niya. Para mas pantay. May true dito. Dire-diretso yung true dyan. Ngayon guys, eto pong left turn natin or kahit right turn, anumang turn. Wag lang yung middle turn. Wag lang yung middle. Eto po, kailangan mag-draw tayo or i-connect natin dito sa true.
Meron tayong categories dyan na connection ang tawag. Kulay dilaw ata yun. At ang connection na yan, pwedeng connection yung gamitin nyo, dugtong nyo dito, dapat snap dito sa shoulder, ang tawag dyan connection. Meron tayo ditong connection. So, control 2 tayo dito para makita natin yung connection na sinasabi ko. Hanapin natin. Bakit wala? Hindi, control 3 pala, sorry. Control 3. 3. 3. Eto. Etong connection na number 10, yun yung sinasabi ko. Na kapag magko-connect kayo doon sa, for example, eto, i-connect mo dito. Gagamit kayo ng connection, pag ganyan. Eto, yung widths neto, gayahin nyo lang, i-copy-paste nyo lang from kung ano yung katabi niya. Meron na siyang widths. Ganon ha. Doon sa mga sample ng mga slip turn. Ang mga connection guys, ginagamit lang natin yan kapag yung isang lane is biglang naging dalawa. O yung dalawang lane, biglang naging isa. Nagbago yung number of lanes nila. Diyan tayo gumagamit ng mga connection. Minsan si AI naka-connection na. Meron na siyang connection dun guys. Okay. So, balik tayo dito. Hindi ko na paanuhin. Right turn, ganun din. May makita kayong right. The left through, ang left through is straight left na arrow. Straight left na arrow. So, left through ang lane na tawag doon. Ang right through is straight right. Yan. Tandaan nyo lang yung mga keys kung paano ma-identify yung mga iba't ibang klase ng lane. May mga arrow kayong makikita. If ang arrow nakita nyo is straight right, so ang tawag doon is a right through lane. Diba? Left, right turn, magkabaliktaran naman sila na arrow. May left and may right na arrow. Ayan, katulad yung mga nasa sample sa documents. Bike lane, eto yan, Mamaya natin yung bike lane. So yun na, bike lane. Ito guys naman yung sa bike lane. Meron tayong tinatawag na traditional. Kailangan nyo rin kasing i-classify ano-ano yung mga iba't ibang klase ng lane. For example dito, may nakita kayong lane ng bike lane. Ang tawag dyan, bike lane. Ito daw yung mga lane na designated, mga single painted. Basta yung mga simpleng lane lang, this is a traditional lane. Okay, mga ganitong lane. May makikita kayong bike sign and street sign, traditional lane ang tawag doon. Traditional bike lane. Okay, kahit saan man siya position sa road, basta gano'n, may makita kayo, traditional bike lane. Pwedeng nasa gitna, pwedeng nasa gilid. Pagkakaibahan, yung mga ganito, bike lane din to Traditional. May pagkakaibahan sa buffered bike lane. Kapag sinabing buffered guys, meron naman siyang katabi na median. Pag may nakita kayong median bike lane na katabi ng bike lane na yon, ang tawag doon is a buffered bike lane. Kasi si traditional, wala kayong makikitang median. Ang katabi ni traditional guys is a road. Road lang mismo. Road or kung ano mang road yan, through man siya, shoulder man siya, basta road. Wala kayong makikitang median. Pero sa buffered, may makikita kayong median. Yan ang buffered. Ang median guys, kung ano nyo yung transportation natin, ang median, ito yung parang ano na to. Diba median to? Diba may bike median to? Ito, yung maliit na yan. Diba? That is a bike median. So, yung bike dito sa gilid, ang tawag dyan is a buffered. Ito na, is a buffered bike lane. Kasi po, may median kayong nakikita. May median bago maging road. Bike lane, median, and then road. Yun yung key sa buffered bike lane. So, wag kayong mag-ano din wag kayong maguluhan. Ang protected bike lane naman guys, median pa rin yung nasa gitna niya, pero sementado. Ang makikita nyo, hindi man painted median, kundi raised median. Diba? May makikita kayo sa gilid niya na raised median. May raised median or vegetation median bago magkaroon ng road. Ito kasi yung road, nasa gitna. Ito yung bike lane. Bike lane, raised or veggie median, tapos road. Ang tawag po dyan sa mga median na yan or bike lane na yan is a protected bike lane. Diba?
Ganun lang yung key tools doon. Another is shared bike lane. Guys, sa shared bike lane, kasama to sa through. Kapag may shared bike lane, kailangan etong lane nyo dito is meron din siyang lane. Bali, magiging dalawa. Sa isang lane na to, magiging dalawa yung lane mo. Isang through, ang width mula dito. Okay? Ang shared bike lane, guys, dito nyo siya ilagay sa mismong center kung nasaan po yung shared bike na sign. Doon nyo ilagay. Magiging ganyan dapat ang itsura niya. And meron siyang 1 meter default na width. So, doon nyo magagamit yung letter Q or yung letter X. Kunyari, eto may bike median dito. Kunyari, hanap tayo ng bike. Saglit lang. Ito, example ha, ng ano nga ba, shared BL. For example, may shared bike sign kayong makikita. Alam niyo yung shared bike sign? Dapat alam niyo yun. Ganito yung itsura niya, oh. Yan. Ganito yung shared bike sign na traffic sign. Kapag may nakita kayong ganyan sa daan, meaning may naganap po dyan na shared bike line. Ito, sample natin. Lalagyan natin siya ng shared. For example, meron ditong shared bike sign. Dapat nasa gitna siya mismo nung shared bike na sign. Ito, di ba, 0 pa yung width. I-select natin letter X and then lagyan natin ng width na number 1. Dapat po ganyan yung width. Diba? And then yung sample ng shared BL or shared bike line. Yun lang naman yung kailangan yung alamin sa mga bike lane na to. Diba? Parang ganito. Kuha nyo ba? Kuha nyo yung sa lane center line kasi alam ko sa center line, lane center line lang, mas maraming nalinito or namamali. Maraming na mas pushback before ng mga labeler nang dahil sa mga lane center line kasi mali-mali yung markings nila. If ever hindi nyo matandaan yung pinagdadala ko dito, i-open nyo lamang po yung documents. Diyan kayo tumingin, diyan kayo mag-refer. Ano nga ba tong lane na to? Hanapin nyo sa documents. Diba? Ganun lang naman eh. Ganyan din ginagawa namin nung labeler pa kami. So, yun lang yung pinakang rules at gagawin natin, guys. Since eto, gagawin natin yung lane center line, i-check natin kung tama. Kapag nag-control 3 kayo, guys, control S, control G kayo para mas makita ninyo yung widths. Pwede nyo makita. Since eto, naka-shoulder, naka-true, shoulder, this is goods. Walang mali si AI. Ganyan lang po yung pag-check ko. Diba mabilis lang? Kailangan guys, mabilis yung check ninyo. Guys, sa intersection, hindi nyo na kailangan pag-connect-connectin. Baka ang gawin naman ninyo sa intersection, ganito ha. Nilagyan nyo pa daw ng connection. Kasi nga, kailangan i-connect, diba? Kinonnect nyo pa. Guys, nagsasayang kayo ng oras. Ang intersection sa lane center line, hindi yan nilalagyan ng connection. Maliban na lang kung dire-diretso yung lane. Kunyari, eto guys, yung pintura dito sa gitna is diretso. Etong pintura na to, kung diretso, dapat etong lane dito is dapat diretso din. Okay lang yun. Pero since eto, hindi naman siya diretso, saktuhan lang. Kung nasan yung pintura, hanggang dun lang yung lane center line mo, okay na yan. Hindi kayo magke-create dyan ng connection na label, okay? Since okay naman, madali lang naman, di ba? Fast checking lang tayo. And then, isasubmit na natin. Ang problema minsan, nagkakaroon ng topology bago ka mag-submit. Hindi ako nag-control T. Kapag nag-control A ako, guys, may lumalabas na please fix topo, tsaka nyo malalaman na may topology error. Ang topology error, ito yung nagsasabi na merong error sa mapa mo, hindi mo pa siya pwedeng masubmit. Kailangan mong ayusin yung error na to. Okay? Mamaya yung tanong nyo. Mamaya yung tanong. Road boundary error. Eto guys,
paano malaman kung saang part ba or anong image ba? Yung topo. Di ba may makikita kayo dito nakasulat sa gilid? May nakalagay line o di kaya lane o di kaya road marking, di ba? Since ang nakalagay sa error natin is line, anong image siya? Ang line is nasa image 1. So, dun tayo pupunta. Kung ang nakalagay sa error mo is lane and number 0, dapat may 0 nakatabi. Kasi kapag number 2 yan guys, lahat ng number 2 topo is ini-ignore, hindi yun inaayos. Baka kayo natatagalan dyan kasi baka kayo natatagalan kasi inaayos nyo pa yung mga topo na number 2, hindi na yun inaayos. Ang inaayos lang natin guys is topology number 0. May nakalagay line 0, lane 0, road marking 0. But the line 2, lane 2, hindi yon inaayos. Okay? So since line yung ating error, pupunta ako sa land with center line. Andun kasi yung error. Meron daw ditong road boundary error sidewalk. Alin ba yung atin? Pwede nyo malaman kung alin yung sa inyo by selecting. So kapag ganito, nag-highlight siya, meaning dito yung mapa nyo, yung baba sa neighbor nyo yan or kapitbahay. So control 1 ako. Since wala namang si neighbor, wala namang sidewalk dyan, pwede natin yung iusog para lang mawala. Control T tayo, check natin. Para lang mawala yung error, inusog ko lang siya doon sa mismong boundary. Kasi guys, minsan maarte yan lalo si sidewalk. Iusog mo lang kahit konti kung hanggang saan at eto naman, hindi naman siya public This is a private sidewalk. So wala tayong pakailam dito. Pero ginalaw natin siya kasi may topo. Hindi natin mapapasa yung task hanggat may topo. So, isasubmitan natin kasi yun lang naman yung task doon. Diba? Sobrang dali lang guys. Ano ang inyong reklamo? Ano yung hindi nyo naintindihan? Tapos magde-demo ulit ako ng mabilisan. Pala. Yung sa widths guys, if ever magkaroon kayo ng topology, eto, kapag nag-unsync guys, you have unsync ganyan, Alt-S lang kayo ha, Alt-S. So eto guys, sige, i-demo ko muna yung yes, kapag nagkaroon ng paano ba yun? Hanap tayo ng sample. Eto, sa road. Punta tayo sa road. I-off ko muna ayan. Eto, magkakat akong konti. Sasampulan ko kayo. Tapos eto, iibahin ko to ng widths. Gagawin ko lang 12. Magkakaroon to guys ng error. Control T ako para mapakita ko. If may kapitbahay na kayo, tapos hindi kayo parehas ng widths ng line ninyo, kahit sa lane center line, magkakaroon ng ganitong error. The width should be the same as your neighbor. Para ma-fix yan, kailangan po i-copy-paste nyo. Kung kunyari, hindi siya nakakat guys. Diba ang ginawa ko kanina? Kinat ko ng konti. Pwede nyong gawin yon. Cut mo lang ng konti. Copy-paste mo. Pwede mong maselect si kapitbahay. Control C. May lalabas copied from neighbor. Select mo yung sayong line na kinat. Control V. May lalagay na paste success. Ibig sabihin, nag-copy-paste lang tayo ng mula kay neighbor na widths papunta sa atin. Para magkatugma, same sila ng widths. Control T tayo, mawawala na yung error niyan. Ganun lang po mag-fix kapag may na-encounter kayong ganito. The width should be the same as the neighbor. Diba? Ganun lang siya kadali. Tapos guys, sa refuge, sige, dito tayo maghanap ng refuge. Wala kasi dun Ang refuge kasi guys, it is a type of crosswalk. Kapag nagkaroon doon ng error sa refuge, okay lang daw nang ilagay nyo doon. I-delete nyo daw si refuge, tapos gawin nyo lang siyang sidewalk kung magkaroon siya ng error. Kasi di ba nakapatong si refuge kay pavement. Mamaya sasampulan natin. Ipasok ko muna to ha. Mamaya si refuge, sampulan natin yan. Paano po ma-fix ang unit center line painted? Ayun, isa pa. Yung sa through at road lane, ma'am, ulit.
Anong true at lane? Ang true, guys, wala siyang any sign. Yun yung magiging ano niya. Sige, mamaya yung unique ha, mamaya. So guys, kapag meron naman ganito, na na-pull kayo, kunyari, na-pull kayo na mapa, walang road, walang anything, walang driveway, walang road, puro nature. Ang gagawin nyo doon, ipapasa nyo lang. Tapos yung mga ganitong mapa, na konti lang yung road at nature, madali lang tong mapasa at makakapagdagdag to sa mga speed ninyo para bumilis kayo or makabawi kayo ng speed. Okay? So, ulitin ko, land. Kung dito ako, control 1, control S, control G. Check ko yung mga, kung tama yung mga center line ng aking road, tsaka ng driveway. Okay na. Balik, punta ako dito, control 1. I-check ko kung may planting strips, crosswalk, wala. Control 3 agad ako. I-check ko, control S, control G ako. I-check ko kung tama yung mga lane center line ko. Since this is a true, yung nagtanong ng true, wala ka nakikitang any. Diba? Wala ka nakikitang any sign. Ang tawag dito sa lane na to is a true. Eto, tama to shoulder. Kasi parang pakpak to ng daan. Road shoulder ang tawag. Diba? So, since this is okay, papasa ko na. Wala na akong gagawin dyan. Yun lang naman i-check ko eh. Ang i-check ko is yung mismong road. Tapos ko na i-check si road center line. Tapos na si planting strips crosswalk. Tapos ko na i-check lahat ng center line. Wala naman akong inedit kasi wala akong nakitang error. Ipapasa na natin. Since merong topo at ang topo is lane number 222, anong gagawin? I-submit lang ulit. Control A lang ulit. And then masasubmit na siya. Diba? So, dito tayo sa mahirap. Control 1. Last na to guys para makapag-focus na tayo sa pag-work. Eto, medyo dense. Pag sinabi nating dense, maraming laman. Tapos medyo crowded. Ang tawag kasi dito yung parang mga pa-commercial area na lang. So, mamaya, etong unique center line permitted. Sasampulan natin yan dito, ha? So, una, control 1 ulit. Magtitilde key ako para mas kita ko nasaan yung road. Kasi minsan, guys, control S, control G. Makakalimutin ako. Yan. Dito pa lang, sa widths pa lang, makikita ko na. Pero pwede namang hindi. Di ba nakakalito minsan? Since merong stop, okay na naka-stop, control siya. Kahit mata nyo lang guys, kung sa ulado nyo yung mga kulay ng mga center line na yan, okay lang yan. So dito mamaya, magkakaroon to mamaya ng unique center line. Ipapakita ko, hindi ko aayusin. Ito, this is a signal. O, tama naman, tama. Mabilisan check lang natin. Stop control. Ito guys, malito. May nakikita ako ditong signal and may stop, yes. But, mas inuuna natin si signal traffic sign. Kapag may traffic sign kayong nakita, dapat ito is a signal control. Tapos, control 2 tayo. Papalitan ko to, yung polygon niya ng signal control. So, dapat same sila ng category. Kapag pinindot mo tong dalawa, pareha silang signal control. Diba? The line mismo and tsaka yung polygon. So, yan. Okay naman si crosswalk, sidewalk, okay. Guys, sa sidewalk pala, kahit hindi siya connected doon sa pagitan ng driveway, okay lang. Ang mahalaga, walang missing. Okay? That is okay. Okay. Tapos, meron dito, mamaya, hindi ko aayusin. So, okay naman si driveway. So, lahat ng mga road, sidewalk, driveway, okay naman. Diba? Driveway, may guhit, may center line, okay naman. Dito lang kayo medyo mag-post kapag sa mga intersection. I-check niyo mabuti kung tama yung category ng intersection. Since tama naman, naging signal, dito, meron ding dito, ang tawag dito, driveway, okay na yan. Kita na ng mata ko yan kung tama or hindi. Eto, stop. Okay, wala namang signal. May stop line. Stop nga siya. So, okay. Yung driveway, madali ko siyang makita. Kahit hindi ko siya kita na ng mata ko kung tama nga ba na meron siyang capture o wala. Diba? Makikita nyo naman itong kulay orange. Those are the
long driveways. At saka guys, long driveway lang yung nilalagyan natin ng driveway center line ha. Yung mga short driveway na mga kulay dilaw, hindi na natin yan nilalagyan ng mga center line. Eto, kung hindi connect si sidewalk, okay lang yan. Hindi na yan natin masyadong pinapansin. Ang mahalaga, walang missing. Okay? Eto, may sidewalk, tama naman yung mga road. Tapos dito, sakto naman, signal, walang missing. Okay. So, nalibot ko na lahat ng road center line. Pero may nakita ko dong mali. Ito pa pala, nasa taas pa. Tama, may road. Tapos minsan guys, may makikita kayong parang mga median. Alam niyo yung mga raised median? Kung may makita kayong raised median sa pinakang gitna ng road, ganito dapat ang itsura ng inyong magiging example lang ha, meron ditong median sa gitna. Imagine niyo na lang, may median dyan na raised or veggie median. Ang gagawin nyo sa road na to, kasi i-split yon, dapat magiging ganyan siya. Magiging ganyan dapat yung itsura ng road center line nyo kasi may nakahadlang dito ng mga raised or vegetation median. Kapag painted median, diretso isahang road center line lang yan. Pero kapag may raised or veggie, kailangan hindi dire-diretso yung line mo. Ang line mo, iikot papunta dito, iikot papunta doon. Tapos magko-connect sila. And then guys, kunyari, lalagyan natin to ng mga weeds. Yan. Ngayon, magkakaroon dito, mag-control T tayo. Dito nalalabas si unique centerline permitted na error. Marami diyang lalabas na centerline permitted error. Diba? Ang dami. Pag ganyan guys, eto guys kapag tatas kayo, wag kayong magko-control T. Tsaka lang kayo magko-control T kapag magsasubmit na. Bakit? Kasi lalo kayong malilito kapag nag-control T kayo kasi, ayan sumasapaw yung mga kulay. Mamaya hindi nyo na alam kung ano yung mga lines dyan. Kasi sumasapaw yung kulay orange na error mask. Diba? So, di ba, eto, nagkaroon dito ng unique centerline permitted. Eto na yon. Nagkakaroon siya ng unique centerline permitted, guys, kasi nade-detect ng system na merong naganap na intersection. Basta merong paway, sige, eto na lang. Basta merong na-detect si system na paway, dapat magkakaroon dyan ng intersection. Since hindi mo nalagyan ng intersection, anong gagawin natin? Dapat dito, magka-cut ka dito. Hindi. Control 2. Sa control 2 ka mag-ayos. Sa polygon ka mismo, mag-ayos. Control 2. Cut mo. And then, lagyan mo siya ng kahit virtual intersection. Virtual intersection lang ilagay kapag may mga median or kapag may mga unique permitted. Kung kunyari dito naman nagkaroon ng unique permitted, since eto meron siyang signal control, ikakat mo lang dito tapos i-merge mo lang. Parang lakihan mo lang ng intersection para mawala yung intersection dito. Control T tayo. Try natin kung mawawala. Parang hindi nawala, no? Ayun, di ba? Nawala, di ba? Yung mga nahihirapan sa mga unique centerline, ganun lang po yung pag-ayos. Gagawin mo lang intersection yung polygon na yun. Okay? So, dahil hindi naman talaga yun intersection, balik-balik. Tapos, guys, pagdating dito sa line center natin, kapag may nakita kayong ganito, kailangan, okay lang. Eto, okay lang kahit walang or di kaya, cut nyo din to, tapos gawin nyo siyang kahit uncontrol.
Yung mga nasa ilalim ng mga virtual intersection, gawin nyo na lang silang uncontrolled intersection. Okay? Maliwanag ba? So, ganun lang yung gawin nyo ha kapag may nakita kayong ganitong klase ng road. Since eto, wala naman, balik ko. Tapos dito guys, may nakikita pa ako. Saan na ba? Ingat kayo sa mga ganitong, saan na ba? Yung road, katulad nito, yung long driveway kasi dapat guys is connected dito sa ating road center line. Since yung road niya is merong naka-road, mali ito. Papalitan nyo to ng, yung road na papunta sa road, palitan nyo to ng driveway para mawala yung error. Kasi nga po, kailangan dire-diretso road lang siya. Diba? Control T ako para mawala. Nawala na yata error. Ay, hindi pa. Naghang. Yan, di ba? Nawala. Ang minimin ko guys, kailangan po, yung long driveway, dapat diretso siya, naka-snap dito sa road. Okay? Ito, road. Iisa lang dapat yung markings niyan, kasi kapag road ang markings niyan, madedetect niya na parang nagkaroon ng intersection. Kaya yung mga nakita ko dito na like this, mali yung mga eto. Ito, i-delete natin kasi sobrang excess naman na. Ito lang dapat yung driveway natin. Yan. Dapat mapunta si driveway dito. Diba? Mamaya na tayo magko-control T. Hanapin muna natin. May nakita pa ako dito. Eto, isa pa to. Yung mga excess guys, katulad nito, pwede nyo itong i-delete. Kasi dapat iisa lang naman to na line eh. Diba? Kumbaga, isang straight lang dapat to. Ito, dapat straight lang dito. Tapos naka-snap siya kay road. Di kaya medyo ano natin para maging straight, 'di ba? Dapat straight lang siya. 'Di ba? Yung mga ganong error dito sa mga road center line, kailangan niyo tong ayusin. Tapos eto guys, yan, kailangan naka-snap to dito sa road. Huwag niyong hayaang hindi siya naka-snap. Eto pa, ginawa niyang road, dapat to ay driveway. Okay? Dapat ito wala na to, dapat isa lang to. Ano pa? Ito okay, okay. Okay. Dito na tayo kanina. Long driveway. I think okay na yun. Yan. Yun lang. Yun lang yung about sa road center line tsaka connection ng driveway. Okay ba? Maliwanag ba guys? Nagets nyo ba? Tulog na ata kayo. Gets nyo ha? Kuha nyo yung topology na unique center line permitted. So, bago kayo magtanong sa GC, subukan nyo muna. I-apply nyo yung mga pinagsasabi ko dito kung paano siya i-fix. Ano to? Okay. Kapag ganito, meron siyang, ay wag na to kasi number 2. So ngayon, punta ako sa control 1. Under ng transportation kasi hindi pa ako tapos. Okay, this is the last task guys. So hanapin natin kung may mali ba sa planting strips tsaka crosswalks. Dito tayo magsimula since okay naman. Kahit hindi ako mag-control S, control G. Kapag wala kayo nakikitang crosswalks, edi ignore agad ha. Eto, yung mga ganito kaliliit na crosswalk ay planting strips. Diba ang sabi sa meeting ni Sir A, ignore na. Hindi na natin kailangang i-capture yung mga ganun kaliliit na planting strips. Wait lang, may nakalimutan ako. Walang crosswalk. Okay, sige dito na. Dito ako maglibot sa kabila. Libot. May nakikita ako na crosswalk. Eto guys, this is a continental crosswalk. Ha? Dapat alam nyo din yung different kinds of crosswalk. Continental, pati yung ilalim niya, continental at center line, that is good. Tapos, kailangan naka-snap siya kay sidewalk. Ito, sidewalk. Parang, ito. Kapag nag-R kayo at na-control S, control G kayo, makikita nyo naman kung snap nga ba si crosswalk kay
sidewalk. Ayan o, makikita nyo yung connection nila. Naka-snap siya. So, okay na yan. Wala kayong gagalawin dyan, wala kayong aayusin kapag naka-snap naman si crosswalk. Tapos dito, may nakikita ako. Dito, ang tawag dito ladder. Kasi mukha siyang hagdan. Kaya crosswalk ladder ang tawag dito. Check natin, okay? Crosswalk ladder, pati yung ilalim. Crosswalk ladder din, di ba? Kapag nag-R ka, connected naman sa sidewalk, so okay lang yan. Next. Okay, dito. Check muna natin si planting strips. Walang planting strips. Crosswalk. This is a ladder crosswalk. So, check natin kung tama. So, kung alam niyo yung kulay, si ladder crosswalk kulay gray. So, kahit hindi ko na yan tignan, ang i-check ko lang yung ilalim kung crosswalk nga ba or ladder crosswalk. So, since tama naman siya, wala tayong babaguhin doon. Diba? Ay, i-check natin yung connection. Dikit ba sa sidewalk? Dikit. Diba? At ang widths niya guys, pwede nyong makita dyan kung nakadikit nga ba or hindi. Ha? Snap or hindi. So, dito na tayo. Last one. Ito, ano ba ito? Parang hindi naman to planting strips. Okay na to, planting strips, and then may crosswalk dito. This is a ladder crosswalk guys. Pero ang ginawa ni AI, ginawa niyang continental. So, kailangan natin tong baguhin. Select, ay parang bakit ano, i-delete nyo yung mga excess. Yan. Dapat isa lang. Select, right click, punta ka sa crosswalk ladder. And then control 2, eto, yung polygon, baguhin din natin as crosswalk ladder. Diba? Dapat ganito yung magiging itsura, kulay pink. And kapag nag-control 1 ka, magiging kulay gray na. Control S, Control G. Check natin kung snap sa sidewalk. Naghang. So kapag medyo naghang, not responding guys, huwag kayo masyadong gumalaw para hindi lalong tumagal. So I think that is okay. Medyo snap naman na. Huwag yung obvious, di ba? So, tapos na ako sa planting strips at crosswalk. Ang last, control 3. Dito na. Yung refuge guys pala, balik tayo. I-sample ko na yung refuge. Kunyari, mayroong refuge dito sa gilid. Hindi ko alam kung paano yun. Nag-e-error ba yun? Guys, nag-e-error ba yung sidewalk? Wait lang, hanapin ko. Nasaan na ba yun? Meron dito nun eh. Wala palang refuge guys doon sa crosswalk. Kasi si crosswalk, ang meron lang is standard, continental, ladder, other, and mid-block. Kung may refuge sa inyo guys at nag-wrongcate, okay lang daw na ang gawin nyo doon is sidewalk. Gawin nyo siyang sidewalk ha, yung mga naka-wrongcate ng refuge. Yung pala yung error doon. Okay? Tapos next na tayo, control 3 para makatapos na tayo. Control 3, check natin yung mga lane categories. Since tama naman, this is a true. Control S, Control G tayo. Eto guys, yung sinasabi kong connection. Eto, tama to. Bakit? Nagkaroon siya ng connection dito kasi etong dalawang lane biglang naging isa. Kulay pula. Eto, unang lane, pangalawang lane, bigla siyang naging isang lane. So, magkakaroon talaga ng connection dito sa gitna. And this is correct. Huwag nyo na itong babaguhin kasi tama. If ever missing yan, tsaka nyo lagyan. Kunyari ganyan, hindi siya connected, guys. Etong mga lines na to, kailangan connected to, isa. Ano lang yung hindi connected? Middle turn, shoulder, and bike lane, hindi yan kinoconnect sa kahit anumang lane. Pero yung ibang lane, kinoconnect to. So, lalagyan natin ko ng connection kapag ganito yung itsura niya. Diba? And then, dito ka lang kumuha ng copy-paste. Copy-paste na, parehas mo nang i-select para dun sa widths niya. Okay lang yan. Diba?
This is a right through, this is a left through. So, tama yung ginawa ni AI dito. May connection na ganap. Okay, tama naman yung ginawa ni AI. Eto guys, eto yung mali. Dapat naka-center yung ating lane line. Kaya nga center line di ba? Kapag nakita nyo na sobrang nasa tabi na yung lane line, i-move nyo lang pa gitna. Yan, okay na yan. Kahit ganun lang. Wag lang katulad nito, o, di ba? Sobrang, sobrang nasa gilid na. So, i-gitna lang natin konti. Move nyo lang. Di ba? Ganun lang yung aayusin natin pagdating dito sa lane center line at makakuha kayo ng ganitong mapa. So, I think this is okay. Ayan, di ba? May connection. Tama na yung ginawa ni AI. Wala tayong babaguhin siya. Eto, anong ginawa mo? Eto, kahit wala na to, delete natin. Bakit? May intersection naganap. Kahit walang intersection dyan, okay lang. Tapos, etong true, dahil kulang, usog-usog lang natin. Eto, mali to. Bakit yung ginawang true? Shoulder. Dapat eto, true. Kasi nasa gitna siya, guys. Hindi pwedeng maging shoulder yung nasa gitna ng iyong road. Ang shoulder, laging nasa gilid yan. Okay? So, gawin nating tama. Pag mali yung wrong markings, so, itama natin. Etong gitna, middle turn, tama naman. Tapos true, okay, correct. Eto, diretso-diretso niya si right turn. Bakit? Eto, mali ito. Dapat hindi diretso to. I-cut ninyo dito, cut dito, cut dito. Cut and then delete. Kasi mali yung kanyang ginawa. And ito, tsaka ito, pagsabayin mo na, gawin mong true. Kasi, para sa akin, true. Tapos eto, i-merge nyo. Kasi dapat, guys, sa isang diretsong linya, dapat iisa lang yung kulay. Okay? Ito, true, true, true. Yes, natatabunan to ng puno, pero kapag tinignan mo dito, sa baba niya, wala namang ibang arrow. So, dapat naka-true yun. Tapos eto, tama. Eto guys, yung middle turn, di ba? Naka-gitna, okay, tama. Sa tingin nyo guys, ano yung mali dito? May mali dito eh. Sa tingin nyo, anong mali? Kayo nga sumagot. Nakadikit, kinunik. O, tama. Anong gagawin natin? Sa tingin nyo, anong gagawin natin? Usog both. Usog. So, eto guys, ikat. So, ganito gagawin natin. Di ba sabi ko, si middle turn dapat hindi siya nakakonect sa kahit anong sign. Eto, kinonect kay left turn. Kaso, hindi naman pwedeng i-connect kay middle turn. Kailangan, etong si left turn, kay true mo i-connect. So, paano? Pwede nating iusog konti. And then, gamit tayo ng connection. Gawa tayo dito. I-connect natin dito sa true. And then, copy-paste, magkakaroon na ng connection. Ganito rin yung gawin nyo dito. Guys, eto, pwede rin naman siya na kahit hindi connection yung gamitin nyo, okay lang. For example, dito, letter Z tool ang ginagamit ko. Iko-connect lang natin siya dito kay true. Pwedeng ganito yung maging itsura ng lane ninyo. This is also okay. Okay? Okay lang kahit hindi naka-connection yung category. Kung dire-diretso siyang lane true, ang mahalaga, naka-connect siya kay true. Eto, kung nilagyan nyo siya ng true, papunta kay, pag nilagyan nyo ng connection, papunta kay true, as long as nakadikit siya kay true, that is okay. Both are okay. Pero itong middle turn, dapat hindi yan naka-connect. Okay? Yan yung mali nitong task na to. Diba? Kaya tayo nandito para ayusin yan. So, dito naman tayo pumunta. Diba? Nagets nyo ba? Ito, hindi ko makita. Ito, yung mga ganito. Bakit may ganito? Okay. Ito, mali ito, guys. Check nga natin. Tanggalin muna natin yung mask. Nakakaloka yung mask. Comment mask. Yun. Kung ayaw nyong makita, guys, yung mga kulay. Dahil nag-control T kayo, di ba?
May mga mask, yung kulay orange, nakakalito. Off nyo lang sa comment files. Hide nyo. Click nyo, off. Unclick nyo lang para mawala, di ba? Para mas kita natin. Tapos, pwede nyong i-click si final result para kung nalilito kayo. Eto, ginawa niyang shoulder. Pwede. Since eto guys, is a straight, wala namang intersection na ganap dito, sa tingin nyo, ano ang mali dito? Kayo yung sumagot. Tignan ko kung nakigets nyo yung una nating mga discussion. Ano ang mali? This is wrong. May mali dito, may error dito. Ano yung mali? Walang connection. Sige. Sino sumagot? Yung iba hindi alam ang sagot, no? Walang connection, tama. Sino yung sumagot? Nasaan na ako? Ba't naligaw na ako? Dito. There is no connection. So, dapat eto guys, since wala namang intersection na ganap dito, this is a straight road, kailangan natin siyang lagyan ng connection. Eto guys, kailangan talaga connection yung ating ilagay. Pwedeng pa ganyan yung drawing nyo ng connection. Wait lang. Dito. Tapos eto, ang magpaparehas. Connect nyo lang. Copy and then paste. Tapos dito, copy natin yung width at paste. Okay. Control S, Control G. Dapat etong dalawa na to, sila yung ganito yung mangyayari. Off na lang natin yung final result. Eto guys, ginawa niyang shoulder. Tama ba to? Guys, sa tingin nyo, tama ba yan? Wala. Ginawa niyang shoulder. Tama ba o hindi? Hindi kayo makakapag-test ng dire-diretso hanggang di tayo natatapos mag-meeting. Mali. Bakit mali iyan? Paano mo nasabing mali? Mali po. Paano nyo nasabing mali? Ano ba to? Line ba to? Line to. Line. Pwede. Maliit po. Walang pakpak. Eto guys, pwede itong maging shoulder. Anong lane? This is a lane. Meron ditong painted line, no? Na nagsasabing this is also a lane. Itong maliit na portion na to. Since naka-shoulder siya, this is alright. This is okay. Hindi nyo kailangang i-delete. Hindi nyo kailangang pansinin. And the shoulder, hindi siya pwedeng i-connect sa through. Kasi si shoulder, middle turn, tsaka bike lane is nakahang lang yan. Kung hanggang saan lang yung lane niya, hanggang dun mo lang siya lalagyan. Since yung lane na maliit na to is hanggang dito lang siya naglagay ng lane. And this is fine. Pwede itong maging shoulder, guys. Kasi ito yung painted line dito, siya yung nag-e-indicate na nagkaroon dito ng panibagong lane. Yun nga lang, maliit lang siya. So, pwede siyang maging shoulder. Huwag nyo nang alisin. Tama na yun. So, balik tayo. So, tama naman yung gawa ni AI dito sa part na to. Dito rin, tama naman. Mabilisan lang dapat yung inyong Eto, may mali dito. Wala siyang lane dito. Yan. Lagyan natin. Tapos, dito tayo mag-copy-paste since pares lang naman sila ng sukat ng lane, di ba? Tapos, eto, may mali dito. This is a right, hindi, ano ba, right, left? This is a left turn. Okay? Wait lang ha, may left turn. Wait, nag-left, hindi siya left turn, guys. Bakit? Natingin nyo, hindi pala siya left turn. Saan ako nag-base? Paano ko nasabing hindi siya left turn? Guys, itong may arrow ng left, hindi siya left turn. Saan ako nag-base? Sagot. Kasi pag nasagot nyo, meaning mamaya, ma-encounter nyo yung ganyan, alam nyo na. Huwag na kayo magtatanong sa GC. Mabibisit lang ako. Pag tinatanong, yung mga tinatanong nyo doon, dinidiscuss ko naman dito. Walang may alam? Bakit hindi siya naging ano dyan? Ha? Sa tingin nyo, bakit hindi siya middle turn? Sorry. Bakit hindi siya left turn? Middle turn. Nabanggit ko kasi bastos. May stop. Middle turn. Sige, middle. This is a middle turn. Bakit? Bakit middle? Sige nga, bakit? Saan ako nag-base?
Hindi ako nag-base sa arrow sign. Saan ako nag-base? Road mark. Meron pong dalawang yellow dash. Diretso lang ang lane. Isa lang yung tumama yata ng sagot. Guys, dito ako nag-base sa lane line niya. This is a solid dash lane. Meaning, ang meron lang dito is a middle turn. Okay? Since hindi siya kita dito sa final result, medyo natabunan siya, pwede nyo i-off si final result kung gusto nyo para mas makita yung image natin. R lang kayo, letter R, para makita yung image. Diba? This is a solid dash line. Meaning, etong gitna na to, this is a middle turn. Middle turn, hanapin natin na si middle. Ayan. And si middle turn, hindi siya. Kasi guys, meron ditong painted media na naganap. So, this is a middle turn. So, gayahin lang natin yung, copy-paste lang natin yung widths. Diba? Solid dash siya. So, kapag naka-encounter kayo ng ganyan, alam nyo na. Okay? Eto, oops, may mali. Bakit may shoulder dito na ligaw? Mali ito. So, delete natin. Okay. Right through. Eto guys, hindi ito shoulder ha. Basta nasa gitna, this is a true lane. Okay? Eto, mali din to. Dapat hindi ito nakasnap. Dito natin i-snap sa true. Okay na yung ganyan. Para mas mabilis. Tama, middle turn. Okay, tama na itong part na to. Ito pa. Diba? Etong connection na to, naliligaw ka, delete natin. Wala ka dapat dyan. Kasi dito, straight lang to na lane. Walang naganap dyan na eto, yan, di ba? Ayusin nyo yung mga ganito, guys, ha? Hindi siya straight or hindi siya naka-gitna. So, ayusin nyo lang. Dapat nasa gitna siya. Yan, okay lang. Tapos, eto, dapat dito siya nakadikit kay true at hindi kay middle turn. Okay? Ganito lang gumawa ng madalian, guys, ha? Nadali ko na. Tapos, eto, kailangan iisa lang dapat yung kulay niya. Hindi pwedeng magdalawahan dyan. Yung isang lane dapat, isa lang kulay. Isang category lang. So, this is correct. Asan na? Dito naman, pababa. Alam ko natapos na natin itong pataas. Dito tayo sa pababa. This is a true. Eto, may mali dito. Okay, sige, tama. Eto guys, nag-bend siya kasi iba yung sukat ng lane niya. Eto, naging biglang lapad yung lane niya. Okay, kaya ganun. Huwag nyo na itong ayusin. Kasi pag nag-widths tayo, di ba? Ganyan dapat yung magiging tsura ng widths niya. And okay na yan. Tapos dito, this is a tama. Eto guys, since pinutol niya dapat to, hindi to putol. Wait lang, ginawa niyang okay, sige, I think okay to. Pero kasi, dito yan. Mali nga siya. Eto guys, hindi. Dapat hanggang dito lang yun. Tapos eto, left turn to. Hanggang dito, sa guhit na to, ng pintura. Eto yung left turn. Diba? So, susuriin nyo mabuti guys ha, pagdating sa lane center line. Lalo sa mga ganitong mga maramihang mga road. Ito, mali. Wait lang. Nilagyan nyo ng connection. Ay, tama. May connection naganap. Okay lang. Ito, may connection naganap. Okay lang din. Okay. Dito, ang ilagay nyo na lang dito, guys, is connection para safe kayo. Hindi, eto kasi dapat puputulin natin to hanggang dito lang to. Bakit? Kasi eto, dalawang lane, biglang naging isa dito sa gitna. So, ang lagay nyo dito, guys, is connection. Ganito lang. Connection. Tapos, meron dito sa gitna. Etong widths netong parang V. Tsaka eto, same lang yan. Pero eto, gawa natin siya ng bago. Letter Q. Dapat hanggang dito, yung kanyang widths. Control S, Control G. Dapat ganyan yung itsura ng kanyang widths. Diba? Ganyan dapat yung magiging itsura ng connection nyo. Pwede yung maging connection. Or di kaya eto pala, gawin natin siyang true. Since true naman to Tapos eto lang yung connection niya. Yan. Mas maganda pala yung ganito, guys. Ganito yung gawin nyo kapag naka-encounter kayo ng ganong klaseng road. Dito na tayo. So, I think tama to. Ginawa niyang
Okay, so yung dito, ginawa niyang shoulder. Parang wala namang ano. Sige, okay lang. Kasi parang meron ditong mga barrier eh. Hindi lang ganun kakita. So, i-diretso na natin dito. Kasi ang shoulder, kahit nakahang yan, hindi yan nakadikit, okay lang. Diba? I think okay na yan. Tapos, dito na tayo. Okay. Eto, mali. Hindi siya shoulder, basta nasa gitna, gawin yung true. Ha? Ang shoulder, makikita nyo lang yan sa gilid. Eto, right, true. Kasi straight right yung kanyang arrow. Tapos eto guys, kulang yung true. Kulang dito ng lane. I-snap natin sa neighbor. Since meron ng neighbor, snap lang natin. And then yung widths niya, dito na tayo mag-copy and paste from neighbor. Para hindi na yan mag-error mamaya. Okay, eto, mali. Dapat ito ay, check nga natin. Okay. So, middle turn nga. Sige, i-middle turn natin. Alisin lang natin konti. Hanggang dito kasi yung middle turn niya, oh. Pero I think, parang may mali siya dito. Sige, i-middle turn na natin. Ito, mali. Ginawa niyang shoulder. Gawin natin true dapat. Tapos, ito, right. Right to. Medyo igitna lang natin to. Pwede kayong gumamit ng Z tool. Yeah, mas madali mag-repair. Tapos, right. May connection. Tama naman to. Nasusundan nyo ba, guys? Ito, ginawa niyang middle turn. Kasi may middle turn. Okay, pwede na yan. Diba? At dun na, okay na yung ating lane center line. Ngayon, mag-control T na tayo since marami tayong mga topo. 4 na. Diba? Yung iba nagtatas na eh, no? Oh. Boundary, error, sidewalk, nasa land. Punta kayo sa mixed polygon. Kapag land yung inyong, asan? Ayun. I-ano lang natin to. Punta kayo sa mixed polygon ha, kapag land yung error nyo. Yan, gawin lang natin siyang grass para mawala. Land, overlap outside parking. Ito, nag-overlap daw. Delete and then paste lang natin. Delete and then fill ulit. Overlap sidewalk. Saan na? Overlap sidewalk outside parking. Ang delete. Ito, nag-overlap. Yan. Kasi yung comment files pala, kaya hindi ko makita. Yung number 2, iwasan natin yan. Road widths missing. Okay. Punta tayo sa line, road line. Diba? Gayahin lang natin dito. Letter C, letter V, control V. Road border error, planting strips. O, dito naman tayo sa control 2. Okay. Kapag ganito guys, medyo iurong lang ninyo. Ha? Para hindi mag-snap doon kay neighbor. Kasi pag nakasnap kay neighbor, wala naman talagang planting strip sa kanya, urong nyo na lang. Ito, line should be inside land. Okay. Ito, nilagyan niya ng line. Okay. Control, check na natin. Control 3. Control 4. Control 4. Bakit ganun? Ay, sorry. Nandito pala tayo sa line. Sorry naman. Control 1. Ito, kailangan daw is, eto guys, kaya siya nagkaroon ng kailangan daw yung line should inside kasi si long driveway is hindi naka-connect kay road. So kapag ganito, I think punta tayo sa control 2. Diba? Tapos, i-hide muna natin si sidewalk tsaka sidewalk intersection. And then eto, meron pa nga dito. Snap natin to or i-fill natin dito, dagdagan natin si long driveway. Control 4 para makita, mawawala na yung error niyan. Ganito rin dito, line should be inside. Okay, sige. Yeah, hindi naka. Okay, ano ba to? Berryland. Oh, wait. Ano lang natin. Kasi iba yung category yan. Dapat
Diretso. Tignan nyo ha. Control T ako, mawawala yung ganung error. Malapit na guys. May unique center line permitted pa. Diba? Nawala na. Ito naman, misfill in this area. Control 4. Dito na nga ako mag-ano. Pwede rin sa control 1 eh. Snap failure. Okay, nagkagulo. Sa line. Ito. Snap failure kasi, igitna mo kasi. Ha? Igitna mo lang. Yan. Mag-i-snap failure talaga yan. Kasi nandun siya sa pinakandulo. Line should inside. Okay. Kasi, sumobra naman yung sidewalk mo, Day. Diyan ka sa loob ng sidewalk. Eto kasi mga line inside, guys, kailangan nasa loob siya. Kung sidewalk center line, nasa loob lang siya ng sidewalk polygon. Ganun. Eto, unique line permitted. Bakit? Eto, hindi pala natin nabago. Kasi eto, naging road, gawin natin siyang driveway. Mawawala yung error na yan. Kasi, di ba? Na-detect ni AI na merong naganap na intersection. Kapag may nakita siyang pa-T or pa-Y, magkakaroon dyan ng unique permitted error. Unique center line permitted. Di ba? Nawala na. Wala nang number 0. Hanapin pa natin. Wala na guys. Puro number 2 na yung natirang topo. Pwede na natin tong masubmit. Doble lang na control A. Kapag may nag-pop up dyan na message na topo, ganun, yes mo lang tapos isubmit mo lang. Diba? May lumabas, diba? Yung 27 warnings in topology check, control A mo lang ulit. Masasubmit na yan. So, yun lang guys, yung dapat yung matutunan dito sa ano. If ever meron pa man ako na hindi na isasabi or may na-encounter kang ibang mga errors, so sa GC na lang natin. Pero kapag sinabi ko dito, tinanong nyo sa GC, mamaya magagalit naman ako sa inyo guys. Kasi paulit-ulit yung tanong nyo para kayong walang natutunan. So, may tanong pa bago tayo mag-end ng session para makapag-diretso na kayo. Meron pa tayo guys na task na tingnan natin. Baka naubos na. Yan. We still have what? Konti na lang? Ay, hindi. Sorry. Iba pala yun. Dito pala tayo sa tab. Meron pa kayong 21,557. Okay? So, sa mga gustong magagawa ko ng attendance, additional ID. Ito yung passcode na punta kayo sa mga gusto magpa-add ng ID, punta kayo dito sa attendance part. Ano bang nakalagay sa inyo dyan? Yung parang create something. And then, ito yung lalagyan yung passcode para makita ko kung ano yung ano. Ito yung code para makita ko kung sino yung mga nag-pick up. Ito, check link. Ayan, diyan kayo mag-attendance. Patingin nga ako, baka mali na naman yan. Oo nga, diyan nga, pwede. Sige, yan ang pindutin nyo guys. Pag pinindot nyo yan, automatic kayong pupunta dyan sa attendance. Tapos, yung code na sinend ko, ipin ko lang. Yan yung code. Yan yung gamitin nyo for additional IDs, additional IDs. 5-4 pala nakaprayo sa akin. Oo guys, sa mga tenured, 5-4 tab ang nyo. Hindi na ako magde-demo dyan. Alam nyo na yan. Na natakal na natin yan or natas na natin yan before. Okay? So, wala nang tanong guys. Klaro ba tayo? Napaliwanag ba? Sobrang haba na ng meeting natin. Okay lang yan kung mahaba guys. At least informative naman. Tsaka kung hindi naman ako nagmamadali. Kasi gusto ko, parang step by step, slow by slow. Kasi minsan kapag madali ako magsalita, hindi nyo rin maintindihan. Diba? Nagets nyo ba? Sinong hindi nakaintindi? Wala na? So guys, attendance yung mga nag-attend lang dyan or nag-fill up yung papa, additional IDs ko. Yung mga maraming ID, utang na loob, wag na kayo mag-fill up dyan.
Okay? So, yun lang guys. Bye-bye. And yun, focus na kayo sa pagtas. Focus na tayo. Wala pa tayong nagagawa. Kailangan nating humabol ha. Guys, kapag alam nyo yung gagawin, sobra, promise. Dire-diretso kayo dyan. Bibilis kayo. Kasi babagal lang naman kayo dyan kapag hindi nyo alam yung ginagawa eh. Diba? Ayun na. Bawi tayo, bawi. Kaya pa yan, kaya pa. Sige, sige. Sa GC na lang guys ha. Bye-bye.